Ngayon po ay Monday ng ika-15 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay ang kanyang na ring kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang ayaw magpasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit mapapanatili ito ng taong handang mawalan ng buhay dahil sa akin. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa mga hamak na ito dahil sa siya'y alagad ko, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral naman sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naparito ako hindi upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Ano po ba ang ibig sabihin ni Jesus sa kanyang sinabi na hindi kapayapaan, kundi tabak ang kanyang dala? Unang-una, si Jesus ay ang prinsipe ng kapayapaan. At kung mayroon mang taong nabubuhay dito sa mundo na puno ng kapayapaan, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya ano po ba ang ibig sabihin ni Jesus na hindi kapayapaan ang kanyang dala, kundi tabak? Ang kapayapaan na binabanggit ni Jesus na hindi niya dala ay ang kapayapaan ayon sa mga taga-sanlibutan, na ang ating kapayapaan ay iba sa kapayapaan ni Jesus. Dahil ang ating kapayapaan can tolerate the existence of evil. Halimbawa, minsan kahit alam nating mali at masama ang ginagawa ng isang miyembro ng pamilya, kamag-anak, ay kaibigan, kapitbahay, kaopisina, hinahayaan na lamang natin, pinili na lamang nating manahimik dahil ayaw natin ang gulo. Gusto natin ang kapayapaan, kaya hinahayaan na lamang natin ang maling sistema, maling pamamaraan at maling ginagawa ng isang tao. At ito ang klaseng kapayapaan na hindi dala ni Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan sa kanyang pagparito. At ano po ba itong tabak na sinasabi ni Jesus? Ito ay tabak ng katotohanan at kabutihan. Pumarito sa Jesus sa mundo upang dalhin ang tabak ng katotohanan at kabutihan. At ang tabak ng katotohanan at kabutihan ay tumutusok sa sino mang nagsusupres at humahadlang nito. Anak na lalaki laban sa kanyang ama, anak na babae laban sa kanyang ina. Sa lahat na humahadlang, kahit sila pa ay ating kapamilya, malapit na kamag-anak, hindi tayo dapat matakot na ipahayag ang katotohanan kahit sino paman ang matatamaan at masasaktan. Hindi tayo dapat matakot ipahayag ang katotohanan at itama ang mali kahit ang taong ating pinagsasabihan ay mayaman, mainfluensya at makapangyarihan. Minsan, nagdadalawang isip tayong ipahayag at panindigan ang katotohanan sa ngalan ni Jesus dahil sa mga taong maaring masaktan. Ngunit hindi natin kailangang magdalawang isip. Kailangang may katapangang ipahayag natin ang tama at katotohanan sa ngalan ng tabak ng katotohanan at kabutihan ni Jesus. At tulad ng ating nasaksihan at naranasan, ang simbahan, ang katawan ni Kristo, ay lagi pong tumatayo upang manindigan. Lagi pong nagsasalita ang simbahan sa mga pagkakataong mayroong isyu at pulisiya na nakakasakit at nagpapahirap sa sambayanan ng Diyos. Hindi po natatakot ang simbahan na manindigan sa tama at ipahayag ang katotohanan kahit ang ibig pang sabihin nito ay ang pagsalungat sa kagustuhan ng mga namumuno at nasa kapangyarihan. Bakit? Sa kadahilanang ang misyon ng simbahan
ay ang pagpapahayag ng katotohanan kahit sino paman ang matatamaan at masasaktan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.